Hello guys, good morning. Uh, Nag-i-snow. Naka ano yung araw. Pero nag-i-snow. Or dahil mahangin, ipinapadpad yung mga snow dito. Yan. Last na daw to eh. Last na ng snow. Uh, 3 days na lang aaraw na uli. Masakit sa katawan yung snow. Okay na yung na-experience ko yung snow. Ayoko na ng snow. Ayun po. So, ayun guys, maraming ngayon, lalo na itong si Danya Rason, bakit daw papakinigin niya yung mga kapatid sa akin? Kasi nga, mali daw po ako. Pag sinabi niya yung totoo, ibig sabihin, lahat ng sasabihin ng lumalaban sa kanya, kasinungalingan. Palusot na lang po niya, mga kapatid, itong si Danya Rason. Talagang binabakuran niya po yung mga kapatid. And, Danya Rason, pabagsak ka na. At alam mo yan sa sarili mo, Danya Rason, di ba? Sinabi mo sa mga KNP mo, dated 2023, na pagka ako bubagsak, lahat kayo bagsak. Bagsak tayo pare-pareho. Yan po, alam po kasi ni Danya Rason na hindi naman po talaga siya capable of leading the flock of God. Hindi po siya capable. Alam po niya yan sa sarili po niya. Pinipilit na lang po niya and halatang halata naman po mga kapatid na hindi naman po talaga hindi naman po siya capable in leading people. Whether people of God or simpleng mamamayan ng Pilipinas. Hindi po siya capable mga kapatid. Tingnan niyo po, if you are really capable in leading people as a good leader, bakit iniiwan ka ng mga empleyado mong hindi member ng MCGI? Especially marami mga kapatid. Tapos lahat po ng mga non-member ng MCGI na umaalis dyan sa UNTV, kung ano-ano ang negative na pinagsasabi ni Danya Rason. Yun po ang totoo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, magharap-harap kami sa kapatiran mga kapatid at ipapakita ko po kung gaano kasinungaling yan Danya Rason. Na yan mga kapatid. Kaya lang, takot po siya eh. Bakit? Talaga naman pong babaero po yung tatay niya. Talaga namang nag-drugs yung kapatid niya. Talaga namang kinuha niya po yung asawa niya, buhay pa po yung hapon, na original asawa niya. Talaga naman na merong rape na nagawa, na nangyari sa Brazil. Attempted rape. Talaga naman pong merong pong rape na nangyari dyan sa Morong. Ni-rape po. Rape po kasi ang without the consent of the other person. Biruin mo, hindi ba rape yung nilagyan mo ng ng pampatulog yung inumin noong kapatid? Pagkagising niya nakasubo na yung bunganga mo. Hindi ba totoo yan, J.R. Rason? Danya Rason Jr.? Tapos mambabakod ka ng ng mga kapatid, Danya Rason, na sasabihin mo pagka sinabi ko, ibig sabihin totoo yon. Ba't pa kayo makikinig sa iba? Yan po ang patunayan mo totoo ang sinasabi mo. Ganun lang naman Patunayan mo na totoo ang sinasabi mo. Kaya lang mga kapatid, pangalan ko nga hindi kayang banggitin Kasi pag sinabi niya, binanggit niya yung pangalan ko, checkmate na naman siya. Bakit po mga kapatid? Naku, sabi ko nga po sa inyo, nakahanda akong ipapugot ang ulo ko pagka napatunayan nila na nagsasalita ako ng kasinungalingan. Kaya ganun po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung magagalit kayo sa akin, okay lang yan. Bukas makalawa, you will thank God for knowing the truth. And the truth will set you free. Ganun lang po. Kasi
kung talagang mangangaral ka ng Diyos, you will not promote violence. You will not promote hatred. You will not promote and provoke people to get angry and to get mad to anyone or anybody na hindi naka-align na sa iyong mga sinasabi. Bakit sila magiging aligned? Bakit sila maniniwala? Kasi hindi naman mga salita ng Diyos yung mga pinagsasabi mo. Biro mo, simpleng na lang, simpleng halimbawa na lang. Pangbatibot pa. Sino nagsasabing pambatibot? Ginagawa kayong batibot ni Daniel Rason. Ginagawa mong batibot yung mga kapatid. Eh di yung mga kapatid na nakikinig sa'yo. Ngayon sasabihin mo, ba't kayo nakikinig sa akin? Mali pala yung sinasabi ko. Di ba yun yung point of argument mo kaninang prayer meeting, Daniel Rason? Alam mo ba yung asawa mo nakikinig sa akin? Meron akong screenshot nang nakikinig siya sa mga live ko. Yung tatay mo nakikinig sa mga live ko. Sino pa? Yung kapatid mo nakikinig sa mga live ko. Sino pa? Yung secretary mo nakikinig sa live ko. Alam ko naman, naniniktik kayo. Ano lang naman yan eh. Sasabihin nyo, naniniktik yung mga kapatid, dumadalo. No, hindi sila naniniktik. It's just that takot silang mag-exit. Why? Because ang ginagawa ninyong pang-character assassinate, yung ginagawa ninyong kuyog system. Bakit? Kukuyugin nila yung kapatid pagka hindi na dumalo. Tapos papasamain nila. Ganyan ba ang sa Diyos ngayon, mga kapatid? Na sasabihin ninyong sa Diyos? Kaya po, mga kapatid, sabi ko nga, I am not pro-best, I am not anti-best. I am not pro-KDR, but definitely, I am anti-KDR. Demonyo yung Daniel Rason na yan. Kung paanong demonyo yan si Daniel Rason, demonyo yung Ulysses Villamin din na yan, mga kapatid. And, ako? I am pro-God. Ngayon, sasabihin mo, Daniel Rason, saan mo dadalhin mga kapatid? Aba, hindi ako ang magdadala sa mga kapatid. Si Kristong iisang mabuting pastor ang magdadala sa mga kapatid. And hindi ikaw yung pastor na yon. Kapal ng mukha mo, Daniel Rason, para i-claim mo na ikaw yung pastor na yon. Papakinggan ka ng mga kapatid. Shit! You are just a piece of shit. Daniel Rason, tingnan mo yung pagmumukha mo ngayon. Pilit na pilit eh. Pilit na maamo eh. Kitang-kita naman. Kitang-kita naman sa pagmumukha mo na gigil na gigil ka eh. Alam mo, hindi tanga ang mga kapatid. Kaya nga namin tinalikuran yung aming mga kinagis ng pananampalataya dahil hindi kami tanga, Daniel Rason. Hindi kami tanga kagaya mo, Daniel Rason. Masyado ka kasing believe sa sarili mo. Tingnan mo, 'di ba? Kumandidato yung tatay mo sa lugar ninyo. Nanalo ba siya? Kasi alam ng mga taga-Kalumpang kung gaano ka-demonyo yung mga pag-uugali ninyo. Mga kamag-anak nyo mismo, tutulong-tulong kayo sa ibang mga tao, pero kamag-anak nyo mismo, pinapakulong ninyo. Hindi ba totoo? Pinakulong ni Daddy yung kapatid niya? Bakit? Sa simpleng halaman lang. Tapos magmamali-malinis kayo? Hindi ba totoo na namatay yung anak ni Uncle Buga na si Sis Annie? Pinuntahan nyo ba? Hindi ba totoo na matay yung tiyahin mo, si Sis Corazon? Pumunta ka man lang ba sa lamay niya? Kaya wag kang banal-banalan, Daniel Rason. Hindi ka banal. Hindi ka banal. Makikita yan ng mga kapatid and mapapansin ng mga kapatid diyan yung pagbabanal-banalan mo. Pero kala mo tignan niyo po mga kapatid tumutulong ka sa PNP. Tapos yung empleyado mo mismo pag nagkasakit, nagka-problema, palalapitin mo sa government agencies, sa mga LGUs, DSWD. Wala namang problema eh. Pero
Biro mo pati sa PCSO, palalapitin mo, babalin tuna. Bakit? Hindi ba kaya nga tayo bawal tumaya ng loto at saka sweepstakes at pumunta ng casino dahil pera yan na galing sa sugal? Bakit yung perang galing sa sugal, pagkakailangan mo sa medical concerns mo, okay lang? Hindi ba yan? Hindi ba kaipokrituhan yan, Daniel Rason? Kaya ito, sana yung mga nagki-clip ng mga kasama, mga kapatid, anuhin nyo to. Pinapasama ni Daniel Rason si Diego Castro at saka si Angela Lagunsad at saka yung Kikay at saka si Bitag, si Tulpo, na mayabang daw si Tulpo at meron daw nire-request si Tulpo kay Daniel Rason kaya hindi na ni-renew yung programa ng Bitag sa UNTV. Ganyan din si Kikay at saka si Angela Lagunsad, si Diego Castro at iba pang mga hindi member ng MCGI na umalis. Basta umalis ang mga kapatid, members or non-members of MCGI, basta umalis kay Daniel Rason, papasamain po niyan, mga kapatid. Kaya ako, napatunayan ko, demonyo itong kampo ng demonyo itong Daniel Rason na to, mga kapatid. Kaya wag po kayong magpapaloko, mga kapatid. Meron po kayong mga sariling pag-iisip. Gamitin nyo po yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa unang 1:4:1, mga minamahal, subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Test the spirit if they are of God. Utos po yan, mga kapatid. Test the spirit if they are of God. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Alam niyo po ba, mga kapatid? Isa po yan si Daniel Rason. How dare you to claim that you are that pastor na dapat pakinggan ng mga tupa? How dare you? Daniel Rason, ang kapal ng pagmumukha mo at saka saan ka kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo, Daniel Rason, na i-claim na ikaw yung pastor na yun na dapat pakinggan ng mga tupa. Wala kang credibility, Daniel Rason. Kaya po ganun po, mga kapatid, and bahala na po kayo. It's time for me to do my chore. Pinakita ko lang po how beautiful my place is where I am. Ayan po, nakasikat yung araw ngayon, pero meron pong snowfall. Ayan, mga kapatid. Paalam po.